Mga kapuso, siguradong maraming makaka-relate sa pag-uusapan natin. Lalo na nga yung mga commuter na araw-araw nakikipagdigma sa mga tawiran. Minsan kasi kahit sa pedestrian lane ka tatawid, para ka pa ring nakikipagpatintero sa mamabilis na sasakyan. Buwis buhay nga ang sabi ng iba. Pero huwag sana sanang umabot sa ganito sa inyo ang pangyayari. Sa Infanta, Quezon, isang senior citizen ang makikitang tumatawid sa pedestrian lane nang bigla siyang nabundol ng isang van. Sa lakas ng impact, tumilapon ang matanda sa kalsada at nagtamo siya ng mga sugat. Ayon sa pulisya, pauwi na sana ang biktima galing sa ospital. Sabi naman ng driver ng van, nag-aalangan tumawid ang lalaki kaya hindi siya agad nakapagpreno. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano po ang habol ng mga aksidenteng tumatawid sa pedestrian lane? Well, panahon at pagkakataon na talaga para i-emphasize natin na dapat talagang kilalanin as a general rule, the pedestrian is king. Di po ba? Kapag ang pedestrian o ang taong tumatawid ay nakaapak na sa pedestrian lane, tigil na dapat ang mga sasakyan. Hindi naman excuse yung nag-aalangan kasi o ang bagal kasi tumawid. Kapag nakaapak na ang pedestrian, ang motorista, tigil na, stop na. At ito ay ayon sa Land Transportation and Traffic Code o ang Republic Act 4136 na talagang nagsasabing may right of way ang pedestrian at dapat tumigil talaga ang mga motorista except of course kung may traffic enforcer na nagmamanage ng daloy ng trapiko. Yung pedestrian naman ang dapat sumunod dito. Kaya't kapag ang isang tao ay nabundol habang nasa tamang tawiran o pedestrian lane, may presumption talaga na ang driver na nakabundol ay may kasalanan. Ito ay base na rin sa Article 2185 ng Civil Code na nagsasabing may presumption of negligence laban sa driver kung sa oras ng aksidente ay lumabag siya sa isang traffic regulation. Yung fact na hindi siya tumigil habang may pedestrian ay indikasyon siguro na siya ay naging pabaya. At ang taong nabangga ay may karapatang magsampa ng kaukulang kaso at humingi ng danyos para sa lahat ng pinsalang natamo niya, gaya ng gastusing medikal, nawalan ng kita kung hindi siya makapagtrabaho, at iba pang damages na pinapayagan sa ilalim ng ating batas. Alam natin na ang pabaya na driver ay maaaring managot sa kasong kriminal sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code for reckless imprudence resulting in physical injuries or resulting in homicide kung nauwi sa pagkamatay ang biktima. At kapag nag-file na ng kasong kriminal, masasama na dito ang kaso for damages o ang tinatawag nating danyos dahil sa bawat kriminal na action, masasama ang civil na kasong kasabay nito. Maaaring magkaroon din ng kaso for damages lamang sa ilalim ng Article 2176 ng Civil Code na tinatawag na kasong quasi-delict kung saan maaaring humingi ang biktima ng actual damages, moral damages at iba pang danyos depende sa naging pinsala kung ayaw niya magsampa ng kasong kriminal. Ngayon, paano naman ang kabaliktaran? Paano kung ang tumatawid naman ay hindi dumaan sa pedestrian lane o siya ang lumabag sa traffic rules? Yung mga guilty of jaywalking at nabangga? Well, wala na bang kaso laban sa motoristang bumangga sa kanya? Well, hindi rin naman. Hindi rin naman nawawala po ang presumption na kasalanan, or naging pabaya ang nakabundol. Pero hindi ibig sabihin na otomatikong wala na siyang karapatang magsampa ng kaso o humingi ng danyos dahil maaari pa rin mapatunayan na naging pabaya ang driver na nakabundol sa kanya. Hindi naman mawawala ang responsibilidad ng bawat motorista na palagi naman dapat na maging defensive at maingat sa pagmamaneho. Tandaan, responsibilidad ng mga motorista na maging maingat at mag-observe ng tamang right-of-way at responsibilidad din ng mga pedestrian na tumawid lamang sa tamang lugar at sumunod sa traffic rules. Kaya mga kapuso, maging mapagmatyag tayo sa kalsada dahil kapag parehong responsable ang lahat sa kalsada, mas maraming aksidente ang maiiwasan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.